Hi guys, another day, another vlog tayo sa norte naman tayo. So papunta tayo ng Ilocos and parang nandiyan na tayo sa anong tawag nito? Pagudpud ba yan? I think so. Parang ganon. Basta pagudpud na siya. Tapos, pasyal-pasyal muna kami. Pili-pili ng t-shirt somewhere. Tapos, meron kasi Mama Mary dyan. So, inakyat namin. Nung maliliit kami, ang linaw ng falls na yan. Maganda yung falls na yan. Kaya lang ngayon, dahil madaming turista ang pumupunta, may konting kalat na. Hindi naman siya madami, pero konti lang. Tapos, parang hindi na na-maintain yung grotto dun sa taas. Takot pa ako dyan, no? Ay, nakakapagod mag-voice over. Pero baka ma-CPR tayo. Kasi, kinuha ko lang sa TikTok ko to. Anyway, there, visit my TikTok as well as my Facebook page. My pet nandyan sa bio ko. So, yan, kahit saan dyan, basta papuntang norte, meron yung mga bilihan ng mga souvenirs. Kasi madami nagpupunta talaga. Ilocos is one of the mga tourist spot namin dito sa norte. Anyway, ito na yung viaduct, Patapat Viaduct. So, madami nagpipicture dito. 'Di ba? Nukunada nga road nagdawal iti bye-bye. Yung mga dagat na iba parang gustong-gusto nilang liguan. Pero yung mga dagat dito sa amin nakakatakot. Ako nga hindi ako naliligo sa dagat. Nakakatakot talaga siya. So, ang ganda no, ang ganda ng view. Oh, 'di ba? Pack na pack talaga 'yan. So, ito na yung Patapat Viaduct or Pagudpud Viaduct. Depende na lang po sa inyo. Or sa iba, ang sabi nila Patapat Bridge or Pagudpud Bridge, yung mga tawag nila. So, tumigil kami dyan, nag-picture-picture, ayan. Kasi nga, first time lang ng ni kabongers din sa amin. Kaya, first time ko lang siyang inuwi. Ayan, tapos syempre, pang reels na rin natin, tsaka pang TikTok. And then, we went to Padre Pio Laverna Hermitage. So, dumaan kami dyan. Kasi po, kung hindi ko natatanong, lumaki po kaming Katoliko. So, Catholic pa naman, kami ngayon, ako na lang yung parang agnostic. So, lahat ng faith, pinapasukan ko talaga. Pero, hindi ako naniniwala sa simbahan. But I do believe in God. Yun lang yung pagkakaiba. Tapos, ang tawag niyan, yung mga brother-in-law ko na 4, puro mga sakristan. Puro sila sakristan. Tapos, ang mister ko naman is, Kristiyano siya, Kristiyano. Anyway, ayan na kami. And we stopped by for lunch. Ang daming Carabao na siguro yan yung pang nila, yung pang benta. And then we went to Cape Bojador. Ayan. Tapos may nakita kaming pusa and so on. Dito daw yung mga Kastila noon. So parang mga nagwo-watch ba pag mayroong dumadating na kalaban. So ito nga siya. At tiningnan namin, parang mini museum siya mayroon siyang dyan, yung lighthouse sa likod, may lighthouse. So, inikot-ikot namin siya. Tapos ito, parang mini-maintain siya talaga. Dito din sa Ilocos Norte yan. So, lahat ng pasyalan na nadadaanan namin, pinapasyalan namin. Wala lang akong video sa windmill, sa may Bangi. Pero pumunta din kami doon sa Bangi Windmills. Eto, baluarte to ng mga Marcos. Sa mga pro-Marcos yan. Tiga rito po ang mga Marcos sa Ilocos Norte. So, part na to ng Ilocos Norte. Pero hindi pa tayo nakakarating ng Lawag. I don't know where Cape Bojador was. Nakalimutan ko na siya. Pero, yan nga, inakyat namin siya. Inakyat namin siya, no? Hanggang doon. Tapos picture. Tapos kumain kami ng ice candy dyan. Ang sarap ng ice candy. Marami pong dragon fruit na tanim sa amin. Kaya yun. And then, our next stop is yung Poway Church. Pero before Poway Church, pumunta kami sa Malacanang of the North. Kaya lang na-close na kasi hapon na kami nakarating, mga parang 6 na yata yun. And then we went to Poway Church. Ito naman yung pinagmamalaking church ng Ilocos Norte kasi 'di ba? Ang ganda naman talaga, Kastilang Kastila. Ito pa yung talagang original church niya.
Hindi pa rin nababago. Binemaintain lang siya. There you go. So, yung Kristiyano, hindi na rin pumasok sa loob. Hindi, pumapasok naman siya sa loob ng church, to be fair. Kasi ako, kahit na hindi na ako yung Katoliko talaga, as in, yung parang once in a while, pumapasok pa rin ako sa simbahan natin. At nagpe-pray, ganyan. And then there you go. That's Paway Church. At nagliwaliw kami dyan muna. Habang tapos yan yung brother-in-law ko, yan yung kapatid ko. Style ng picture, tumatawa kami. And obviously, diba, hindi naman mawawala yung ating reels. Lakad, kembot. Ayan. And then, this is the next morning. Pauwi na kami. So, parang natulog lang talaga kami doon. Ewan ko ba, nasan yung mga videos nung pamangkin ko doon sa hotel? Ang ganda-ganda pa naman. Pero nandun naman lahat sa ko yata yun. Mga pictures. Tapos, saan na to Saan ba to? Nakalimutan ko na. Oh my God, I forgot this place. Burgos? Burgos yata to? Burgos, Ilocos Norte. Hindi na kami nag-Ilocos Sur kasi malayo pa yon. Kailangan na naming bumalik kasi uwi na kami kinabukasan. So, we need to go back sa Cagayan na. So, yan nga. Ikot-ikot muna kami dyan. Maganda talaga sa Ilocos Norte. Tsaka sa Ilocos Sur. Kasi, parang mga Kastila pa yung mga building. And then, we stop by sa kainan. Ayan, sa karinderya. Grabe, ang sarap ng pusit nila na inihaw. Fresh pa daw yan. Galing dyan sa dagat, sa tapat. Tapos, puro fish lang kami. Tsaka gulay-gulay. Ganun. Oh my God, napapagod na talaga ako. Tapos, yung pamangkin ko, gusto niya madaming gulay. And then, we bought some inihaw na isda as well. The big one. Tapos, hirap na hirap kaming ubusin. Kasi, parang 4 adults, 2 kids. Pero malakas kumain yung pamangkin ko na lalaki. Diba? Lumalaki na kasi siya. And there you go. Yan yung mga mga Ilocano food. Yan. Pinakbet, dinengdeng, kasta, tinunong tarong, tinunong isda, ganon, tinunong. Pero tapos, ayan, order yan ni Mr. ko. Ewan ko sa kanya. And then, the next day, ito na yung ihahatid na kami ng kapatid ko. And of course, yung asawa niya and the kids as well. Sa airport. Bago kami pumunta sa airport, dumaan muna kami na nagtitinda ng tinupig at saka royal bibingka. Bumili kami ng tinupig and royal bibingka para ipatikim namin sa Mindanao. Kasi, parang, ngayon lang sila nakapag-asawa ng tiga ng Ilocano. Kaya hindi nila alam yan. Yun. Ayan. So, anyway, bumili kami niyan. And, masarap talaga yan. Paborito ko yung tinupig, royal bibingka. Yan yung paborito ko na kakanin ng mga Ilocano. And then, finally reached Tuguegarao Airport. Ayan na yan, Tuguegarao City Airport. Yan po yung city ng Cagayan Valley High, Tuguegarao City. Ayan pa. Uwi na kami niyan ng Mindanao. So, dadaan pa yan ng Manila. Walang straight flight from Tuguegarao. Tapos, napakain na naman ako ng napakain. Gosh. Mula nang umuwi ako, sobrang kain. And then finally, after 1 hour and mga siguro 2 hours, yung flight and then a few stopover. Ay, hindi stopover, yung layover namin. Siguro mga 4 hours kami ganun. We finally reached na. Tapos iniwan lang yung sasakyan doon sa SM City Minpro. Yun. Iniwan lang doon tapos kinuha na namin. Tapos ang per day niya yata is basta 1,000 plus yung binayaran namin ng 5 araw. And then finally, naiiyak ako nung nasa plane ako kasi nga, alam mo yun, parang ayoko nang umalis talaga kasi namimiss ko na yung mga pamilya ko. Anyway, bye guys!